Love Serye TV. Deceitful Love with the Playboy. Tunghayan na po natin ang ikasiyam na bahagi. Tulak-tulak ni Rain ang grocery cart. Kakaunti pa lamang ang laman niyon. Kahapon pa naubos ang kanilang groceries. Hindi pa niya nakukuha lahat ng mga kailangan niya nang may lumapit sa kanya at binati siya. Ganun na lamang ang gulat niya na makilala ang babae. Isa ito sa mga hipag ni Ray. Kaya lang ay hindi niya matandaan kung kaninong asawa ito at kung ano ang pangalan nito. Dito ka pala, nag-grocery. Ngayon lang ako nakapunta dito. Umiiwas sa traffic. Nakangiting sabi niya. Dito ka rin ba nag-grocery? Pero napansin niyang wala itong tulak na cart o dalang basket. Ngumiti ito. Patronize your own. Meaning, si Donna nagmamanage ng supermarket. Ito yung main branch. Hindi niya alam yon. Total, maaga pa naman. Magkwentuhan muna tayo ron. Hindi na siya nakatanggi nang hawakan siya nito sa kamay at pangunahan sa paglalakad patungo sa isang silid. Isang opisina iyon, walang tao. Office ito ni Don. Tumango siya ng marahan. Sa ibabaw ng filing cabinet ay mayroon naka-frame na litrato ng babae. Doon niya nabasa ang pangalan, si Char. Lihim siyang napangiti. Nagpapatunay na mahal ni Don ang asawa nito. Hinihintay ko ang aking asawa. May pinuntahan lang siya. Muli ay tumango siya. Barely 2 weeks na lang at magiging Mrs. Ruiz ka na, Rain, ani Char. We're looking forward to the day of our wedding. The grandest garden wedding na magaganap sa mansyon ng mga Ruiz. Napakunot noo siya. Hindi pa ba nito alam na hindi na matutuloy ang kasal nila ni Dre? Busy ang lahat sa paghahanda. Ipinaubaya ni Dre sa designer ang pagpapaganda ng garden. Handang-handa na ang lahat. Araw na lang ng kasal ninyo ang hinihintay. Wala bang nababanggit sa inyo si Dre tungkol sa kasal namin? Marami, natatawang sabi ni Char. Kinakabahan siya. Natural lang yun eh. Alam kong kinakabahan ka rin. Naranasan ko rin yan. And it's normal, Rain. Kailangan pa ba niyang pangunahan si Dre sa pagtatapat kay Char? Minabuti niyan tumahimik na lang. Mas mabuting ito na ang magtapat sa pamilya nito. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Don. Sinalubong ito ni Char ng halik. Ninitian naman siya nito. Nakakaistorbo ba ako? Ngumiti lamang siya. Nag-grocery siya rito, nakita ko. Kumusta naman na magiging hipag ko? I'm doing fine. 10 days na lang at big day nyo na ni Dre. Pagpapatuloy nito. Sa araw na yon, kayo na magiging sentro ng atensyon ng buong Pilipinas. Hindi siya kumibo. Muli ay ngumiti lamang siya. Ano bang ipinakain mo kay Dre at nagyakag na magpakasal kayo? Natatawang tanong ni Don. Akala nga namin wala ng babaeng makakapagpatino sa kanya eh. Biglang sumeryoso ang mukha nito. Bukang bibig ka niya, Rain. Mahal na mahal ka niya. Bigla siyang tumayo. Mauna na ako sa inyo. Tatapusin ko lang yung pamimili ko. Sasamahan na lang kita, Rain. Pagmamagandang loob ni Char. Dito ka muna, sweetheart. Sige. Hindi na niya natanggihan ang presensya ni Char. Bumalik sila sa kinaroroonan ng kanyang cart. Tinulungan siya nito sa pagtulak na yon. Ipinagpatuloy naman niya ang pagkuha ng mga groceries. May problema ba, Rain? Wala. Pinilit niyang ngumiti. Si Dre ba? Siya lang ang tanungin mo, Char. Ayokong sa akin manggaling ang balitang hindi niyo inaasahan. Sa dinami-rami ba naman ng supermarket na pwede niyang puntahan, hindi niya lubos maisip kung bakit doon pa siya napadpad. Malay ba naman niyang pag-aari pa yun ng mga Ruiz? Hindi naman nila napag-uusapan ni Dre ang mga bagay tungkol sa pag-aari ng pamilya nito. Nang sumunod na gabi, dinalaw na naman siya ni Dre. Sa pagkakataong yun, hindi na roses at balloons ang dala nito, kundi isang malaking kahon. Ano to? Ayaw sana niyang tanggapin pero ipinilit nito. Sa kanya raw talaga yon. Nagtataka siya. Ano ang laman ng naturang kahon? Hindi naman iyon kabigatan. Bakit hindi mo buksan? Ipinatong niya ang kahon sa sofa at binuksan. Ganon na lamang ang pagkabog ng kanyang puso na makita ang puting gown, ang kanyang damit pangkasal. Pigil niya ang hininga. Gusto niyang hawakan ang gown, damhin ang pinong tela. Ngunit bago pa niya nagawa yon, ibinalik niya ang takip ng kahon. Anong ibig sabihin nito? Matigas na tanong niya sa lalaki. Next week ikasal na natin. Hindi ako papakasal sa'yo. Tila napapagod ng sabi niya. Kaya kung ako sa'yo, iuwi mo na lang to sa inyo. Ipasuot mo sa babaeng magtitiwala sa'yo. Umiling ito. Walang ibang babae magsusuot niyan, Rain. Ikaw lang. Nag-iisang babae ka lang sa buhay ko.
Pag nabigo ako sa'yo, hindi na ako magmamahal ng ibang babae. Magpapakatandang binata na lang ako. Nasa mga mata nito ang kaseryosohan. Natawa siya sa sinabi nito. Di maganda. Wala makikinabang na ibang babae sa'yo. Sa totoo lang, you're not the marrying kind and not worth marrying, Dre. Hindi ito umimik. Tinanggap nito ang mga pang-aalipusta niya. Pero siya nasasaktan sa kanyang mga sinasabi. Umaasa pa rin ako magbabago ang pasya mo, Rain. Maya-maya ay wika nito habang titig na titig sa kanya. Alam kong mananaig ang pag-ibig mo sa akin. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Tumayo ito. Tuloy pa rin ang lahat na napag-usapan, Rain. Na ipamudmud na ang mga imbitasyon. Hihintayin kita sa araw ng ating kasal. Kung hindi ka darating, masasabi kong hindi talaga tayo para sa isa't isa. Hindi na ako iibig pang muli at kahit muli magtapat ang mga landas natin, hindi na ako mangangahas na ibigin ka. Goodbye. Masamang-masama ang kanyang loob. Wala akong magagawa kung magpakatandang binata ka. Hindi ko kasalanan yon. Hindi kita pinagbawalan. Maghihintay ako rin. Humakbang si Dre palapit sa kanya. Bago pa siya makaiwas, banay na hinalikan siya nito sa mga labi. Muli ay halos nanlambot siya sa epekto niyon. Ipinagkanulo na naman siya ng kanyang damdamin. Kaagad na uminit ang kanyang katawan at pumaikot sa leeg nito ang kanyang mga braso. Naramdaman niya ang pagyakap nito sa kanya ng mahigpit. Slowly, with tenderness, he cupped her left breast. Her response would put a wanton woman into a shame. Dinikit niya ang sarili rito at lalo pang hinikayat ito na mawala sa sarili. Kapwa na sila umuungol. Makikita tayo ng mga katulong, Rain. Doon tayo sa kwarto mo. Anas nito ng saglit na pakawalan ng kanyang mga labi. Rain, please. Puno ng matinding pagnanasa ang tinig nito. Wala na siya sa wastong wisyo para tumugon. Naramdaman na lamang niyang binuhat siya nito. Ipinanhik siya nito sa hagdan. Maya-maya ay naramdaman niyang inihihiga siya nito sa kama. Hindi niya alam kung paano nito natunto ng kanyang kwarto. Hindi na mahalaga yon. Kinabig niya ang mukha nito at muling naglapat ang kanilang mga labi. Liyong-liyo ang pakiramdam niya, ngunit masayang-masaya siya. Saka na ang pagsisisi. Ang mahalaga ay ang ngayon, ang nag-uumapaw na kaligayahang nararamdaman niya. Nakagat niya si Dre sa balikat nito. Doon niya ibinunto ng sakit na nararamdaman niya. He was ripping into her smooth, violent thrust that rocked them back and forth in a mounting rhythm of lovely mating. Gusto niyang sumigaw sa tindi ng sensasyong nararamdaman. Pero bago niya nagawa yon, muling inangkin nito ang kanyang mga labi. I love you, Rain. Narinig niyang sabi nito bago kapwa sila nakarating sa rurok ng kaligayahan na parehong umuga sa kanilang pagkatao. The sense of sated contentment that had enveloped their lingered. She closed her eyes gently, curving her lips into a sensuous smile. She snuggled against him, smelling his manly scent that flared her nose. I love you, Rain. His voice was murmuring with the comfort of their closeness. Kung ilang beses nang sinabi nito iyon na binaliwala naman niya. Tuluyan na niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ganon din ang ginawa ni Dre. Kinaumagahan ay naunang nagising si Rain. Bahagya pa siya nagulat na makita ang hubot-hubad na katawan ni Dre na katabi niya sa kama. Natutulog ito. Napangiti siya. Isang halik ang iginawad niya sa mga labi nito at hinaplos ang mukha nito. Wala siyang balak na gisingin ito. Gusto niyang pakatitigan ng gwapong mukha nito. Sleep softened the deep lines of his face. His lashes curved against his cheeks in sleep made him somehow vulnerable. Hindi niya napigilan ang sariling muling magawan ito ng lahalik. Dahil alam niyang iyon na ang muling pagkakataong mahahalikan niya ito. Pero doon siya nagkamali. Ang intensyon niyang mabilis na halik ay naging passionate nang hilahin siya nito, padapa sa hubad na katawan nito. Naging dahilan iyon upang muli na naman silang makalimot. Muli na naman pinagsaluhan nila ang bagay na para lamang sa mag-asawa. Pagkatapos ay para siyang nahimasmasang napatakbo sa banyo at naligo. Nang muli siyang lumabas ay naabutan niya si Dre na nakaupo sa gilid ng kama. Nakasuot na ito ng pantalon. Don't utter a word, sabi niya bago pa ito makapagsalita. Pareho tayo nakalimot, Dre. It won't change a thing. Hindi pa rin ako magpapakasal sa'yo. Rain, pwede ka nang umalis. Hindi kita maintindihan. Mahirap pang intindihin na mumuhuy ako sa'yo. Asik niya rito. Huwag mo akong igiit. Ang sarili mo sa akin. Wala kang maaasahan. Nakuha mo na yung gusto mo. You can go to hell for all I care. Umiling ito.
Nagsuot ito ng pang-itaas na damit. Pagkatapos ay walang sabi-sabing lumabas ng kwarto. Nagbihis na rin siya habang nagbabantang maglandas sa mga luha. Nang umagang iyon ay muli na naman niya nakasabay si Mr. Dam sa elevator. Nakangiting binati siya nito. Sabay-sabing natanggap nito ang imbitasyon sa kasal nila ni Dre. Akala ko ba'y walang mangyayaring kasalan? Nakangiting sabi nito. Siguro binibiro mo lang ako noon. Mukhang nagigilty ito sa pagkalat ng balitang hindi matutuloy ang kasal nila ni Dre. Nagkibit balikat na lamang siya. Gayunpaman, darating ako. I won't miss this for a decade. Nang bumukas ang elevator ay nauna siyang lumabas. Thanks for the invitation, Rain. Hindi siya tumugon pero ngumiti siya. Pagpasok niya sa kanyang opisina, gumawa siya ng resignation letter effective today. Pagkatapos, ay inisikaso niya mga gamit na dadalhin niya sa kanyang pag-alis. Bandang 11:00 na niya nadala sa opisina ng kanilang manager ang kanyang resignation. Utos ba ito ni Mr. Ruiz? Batid niyang nakatanggap din ito ng imbitasyon. Sa pagkakatanda niya, 3 taga roon lamang imbitado sa kasal nila ni Dre. Ngumiti siya sa tanong ng manager. Sa mga imbitado nila sa kasal, iilan lamang ang mga kakilala niya, ang 3 kaibigan at ang 3 boss na pinagtatrabahuhan, ang mga ninong at ninang na mga kaibigan ng kanyang mga magulang. Principal sponsors naman si Mr. Dam at ang nakaharap. Sa bagay, hindi mo na kailangan pa magtrabaho pag nagsama na kayo. Nakahiga sa pera ang miyembro ng kanilang pamilya. Isa pa, inaasahan ko na tong desisyon mo. Pasensya na po, mister. It's okay. Natanggap ko na rin kahapon ang aking imbitasyon. Huwag kang mag-alala. Darating ako sa araw ng inyong kasal. Bah, bihira ang pagkakataong makipagbungguan siko sa mga Ruiz. Nang tanghaling yun, dinala ng 2 maintenance patungo sa kotse niya ang kanyang mga kinuhang gamit mula sa kanyang opisina. Nalungkot siya sa kanyang desisyong yon. Mahigit sa 3 taon din siya nagtrabaho sa naturang kumpanya. Pagdating sa bahay, inimpake niya ang mga dadalhing gamit. Pagkatapos ay pumunta siya sa travel agency at kinuha ang tiket na pinabook niya. Sa araw ng kanilang kasal ni Dre, lulan siya ng eroplano na maghahatid sa kanya sa United States. Doon siya maghahanap ng trabaho. Ang namagitan sa kanila ng lalaki ay hindi makapipigil sa kanilang pag-alis. Kompleto ang kanyang paghihiganti. Isang malaking kahihiyan ang aanihin ng society playboy na si Dre Ruiz.